Ganda ng view. Ayan. Sarap. Yeah. Yeah. Ayan. Yan ang ganda. Solved na. Dito pa lang oh. May narinig ba kayong nagga-grinder? Yan ang aabangan ninyo sa susunod na magka-camping tayo gamit itong aking van. At meron akong bagong bag, mas pinalaki ko siya. 90 liters ang capacity. So hindi naman siya lumapad, mas tumaas lang siya. Meron lang akong bagong kutsarate nito. Pakita ko na lang mamaya sa inyo. Alright, so gamit natin itong Zontes 400G, kulay black. Tayo na sa Zambales. Maraming nagre-request sa akin na iluto yung kare-kare. Parami na rin ng parami nagre-request ng kare-kare, di pagbigyan natin. Hindi ko lang sure kung pwedeng gawing kare-kare yung manok. Kaya wala akong choice kundi pork, baka kasi mali yung maluto ko na naman. Pero ang iluluto nating kare-kare is crispy para pagkakinagat. So tara, proceed na tayo doon sa ating suki para makapamalengke na. Dito tayo magpa-park para kita natin yung ating motor. Luto po natin ngayon ay kare-kare. Sir, liyan po, baboy o laman? Yung crispy kare-kare po kasi. Haskell, yan po ang bibigay ko para sure. Sige po. Ilang kilo? Kalahati, 1 kilo. Yung pang isang tao lang po. Ma'am, kompleto na yan. Yan po. Sitaw, talong, pechay, niyempo, taba, paminta, buo, laurel. Gusto mo sa'yo nakagisa na? Sige ma'am, parang marami yata yan. Kahit kalahati lang po yan. Yan, crispy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinakabilang nila eh, para sigurado eh. Okay, kompleto na. Thank you ma'am. Ano to ma'am? Puso, sa kare-kare. Ano ilalagyan ba nun ma'am? Opo. Bye ma'am. Thank you ma'am, bye-bye po. Alright, tatapos din ang ating pamamalengke ng walang kahirap-hirap. Ang next natin, saging na lang muna siguro. Kailangan natin ng potassium dahil pagod yung ating katawan sa pagka-camp. Lalo 2 days lang tayo, isang gabi lang tayong matutulog doon. Dito, master ko na, kaya kumbaga yung stress sa isip natin, wala na, bawas na kasi basic na lang yung ginagawa natin ngayon eh. Ito, iba-iba yung tindera dito. Hello po. Sige po, kaso may sasakyan po. Pwede pong 4 na piraso lang na saging po. Buti may dala akong sticker. Dalawa sila. Thank you po. Napabili tuloy sila ng prutas. Yun lang po ma'am. Magkano po yan? 50? Naku, 1,000 yung pera ko. Okay lang. Wala akong barya. Naubos yung barya. Thank you po. Thank you po. Ingat po. Ingat. Thank you po, ma'am. Para thank you Next time ulit. Bago tayo sumabak sa biyahe, karga muna. So yung laman ng aking Zontes ngayon ay ito pa yung tira natin nung last camping. So 3 bars pa yung natitira. Ayan. At ang odometer ng ating Zontes ay 1,544 kilometers. Ang diesel ngayon ay 118. Ang premium nila is 95 pesos. Bawat karga ko ng gasolina pataas ng pataas ang presyo, no? Magkano naman ngayon ang full tank nito? Pero mayroon pang ngayon nag 2 bar na siya kasi sinide ko yung motor. Check natin kung magkano. Bawat patak. Importante na. Okay, ang gas natin ay 12 liters, 95 pesos. Ang presyo niya is 1,190. Alright, ko. Alright, nandito na ako sa SBMA. Kalalabas ko lang ng expressway. So, pagtingin ko sa mapa, nasa 30 kilometers away na lang. Napakalapit. So, pinapakita ko lang ito para sa mga next na pupunta rin. Ano ba, ginagaya nila ako. At least naipakita ko sa inyo kung gaano ko kalayo, gaano katagal yung travel para kapag kayo napupunta, prepared kayo, di ba? Alright, advice ko lang dito sa SBMA guys, kung first time nyo lang dito, please sumunod kayo sa batas trapiko. Hindi dahil may nanguhuli, kasi talagang may rules talaga dito, napakahigpit dito, no? So para iwas na rin sa abala, lalo na yung sa stop and go, sundin nyo yun. Bawat kanto, minto na kayo kung di ka sure. Hinto na lang kayo, ganun talaga. Okay, yun lang advice ko, and di naman natin kailangan magmadali kasi dapat enjoy lang tayo sa pagka-camping, di ba? Halimbawa dito, 60 ang speed limit,
Kaya dapat sunod lang tayo. So kung mapapansin nyo yung mga sasakyan, walang umahataw kahit aluwang ng kalsada, no? Then susundin nyo rin yung arrows sa kalsada, no? Meron kasing arrows dito na kailangan left lang, bawal kang dumiretso. Halimbawa dito, ang arrow is papuntang left lang, so hindi tayo pwedeng dumiretso. Kaya marami nahuhuli dito, no? Nandito na nga pala ako sa bypass or Govic Highway. So dito ako madalas dumadaan kasi kung sa main road mas matraffic kasi doon. Maayos naman yung kalsada dito. May mga surprises lang. Ito yung town proper ng Caste. So yung pinagcampingan ko last time, doon din pala yung kanto na papasukan natin. Ito yung Barangay San Agustin. Pasok tayo dito. Grabe, hindi ko expect. Wala sa plano to guys ah. Dati, dumiretso ako papunta doon. Ngayon naman, sa kaliwa tayo. So kung ano yung vibe dun sa naunang campsite, same lang din dito. Feel ko talaga yung init, yung hangin na mainit. Kasi tingnan mo yung mga talahiba, no? Tsaka mga halaman, no? Kulay brown. Tagtuyot na banda dito eh, no? Pero maganda yung view ha. Ma-brown lang, no? Dito nag-enjoy ako sa biyahe kasi sarap sa mata, tapos kalsada maayos. Ang lawak nito, parang nung pinuntahan kong Bangkong Kahoy campsite, halatang bagong gawa yung kalsada, wala pang guhit eh. Nako, ito na. Dito na mag-uumpisa yung paghahanap natin. Ayun yung Carmelite Monastery. Hello po, ma'am, magtatanong lang po. May alam po kayo yung campsite ni Tita Susan? Sa may, dito po. Ah, sige po. Thank you po. Right, may bakod dito. May mga manok. Mukhang malnourished pa yung mga manok dito. Ang haba ng leeg oh. Ito yung Carmelite Monastery. So siyempre di tayo papasok dyan. Ayun oh, Tita Susan. Ayun yung tarpaulin. Tignan yun guys ah. Oh, campsite ni Lot Lot. Parang ganyan yun eh. Parang dyan yun eh. Ganyan yung itsura ng campsite nila eh. Pero wala akong nakikitang tarpaulin. Di kaya yun? Tol, pwede magtanong? Meron kang alam na pinagkakampingan dito? Doon po, diretso na po doon. May makikita po kayong Tita Susan ko. Ah, yun, Tita Susan. Diretso pa? Opo. Ah, sige. May makikita po kayo. Sige, salamat ah. Ano to? Bifar Look Fisheries. Ayun. Isa sa landmark niya. Ah, ito na yung campsite ni Tita Susan. Pasok tayo. Ayan. Yun oh, si Tita Susan yata yun, nanliligo. Sir, ako po yung kachat ni ma'am. Hindi ko alam kung si ma'am or sa page po ninyo. Ah, Opo. susunod pala to eh. Opo. Ano, boss? Yes po. Saan po pwede magpwesto, sir? Dito po. Ay, doon sa may shade. Opo. Ah, okay. Sige po. Thank you po. Tawad sir, dito po. Lakas ng hangin dito. Lakas ng hangin oh. Ang ganda ng view. Tsaka kahit na wala masyadong puno dito, malamig yung hangin na. Tsaka sa bagay, mag-alas 4 na ng hapon nung dumating ako dito. Kaya ganyan yung klima. Tapos, ang ganda no, may nakikita kang tubig dun sa banda dun. Tapos natatangay siya ng hangin. Kaya ang ganda sa mata. Umaalon-alon siyang ganun. Tapos itong ilog nila parang fish pond. Hindi siya yung katulad nung ilog na dinanan natin kanina. So iba pala yun. Kaya malamang dito may isda nga. Kasi kumbaga kulong yung kutubig eh no. Naghanap ako ng spot. Ito yung napili ko. So dito mukhang may alaga silang kambing. Kaya marami kayong makikitang pasas. So ito naman yung pinaka-clear sa gitna. Tsaka mas gusto ko gitna talaga para kitang-kita yung view. Tsaka tayo lang naman mag-isa dito. Nakatsyempo na naman tayo kasi araw ng linggo ako pumunta dito. So yung mga nagka-camping, di ba? Araw ng linggo pa uwi na yan. So nakatsyempo ulit tayo. Set up na natin yung tent natin. Ito kahit laruan lang, ang dami nang napunta ng RC ko. Tignan nyo tong bag ko. Dahil 90 liters na siya, no? Mas malaki siya sa dati. Ang luwang pa niya. Tignan mo, loose na yung cover.
yung mismong material niya. Dati, punong-puno na to eh. Halos hindi mo masara. Ngayon, dahil pang kasya. Ayun sagad na ako sa setup ko pero okay talaga. Buti may nagsuggest sa akin 90 liters. Ito yung nakalimutan ko nung nakaraang camping. Ito yung nakalimutan ko. Naiwan sa KTM. Okay, sana kung pegs lang nakalimutan, pwede tayo mag-improvise ng kahoy-kahoy lang. Tansyahan lang to. Dito tayo. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Sipin mo, ganun lang kaiksi yung canopy. Pampito lang. So, dito siya. Ayan, kapag malakas yung hangin at bumibitaw yung bubong ng canopy, itali nyo kaagad bawat poste para hindi na mangyari yung nangyari sa akin yun. Lagyan nyo ng tali kaagad ng ganyan, kahit maliit lang. Tapos ilusot mo sa ilalim. Tapos ganyanin mo. At ilusot mo sa taas. Pagkatapos, hilahin mo to. E di hindi na natatanggal yung canopy. Kumuha ka ng isang peg at martilyo. Ayan, kahit anong lakas ng hangin, ayun, para saranggola yung canopy ko. Hindi yan bibitaw. Kasi naka-safety na siya doon, may tali pa. Ipeg mo na siya dito para puwersado na siya. Ibaw nyo lang na maigi yung peg dito lalo sa harapan kasi baka matisod. Tingnan nyo, kahit gaano kalakas ng hangin, hindi yan bibitaw. Kahit mag-surfing ka pa. Ayan. Napansin ko, dahil sa lakas na rin ng hangin ngayon, marami nagpapalipad na saranggola ng mga bata. Dapat pala nagdala ko saranggola, pwede dito, no? Open pa. Tulad niyan, ilagay natin canopy. Tabingi lang yung yung center pole. So pwede natin i-adjust, tatanggalin natin to. Then, move lang natin ng ganyan para mag-straight yung tayo ng pole. Para mas sure, peg pa rin natin. Kasi malakas ang hangin dito. Ilalak ko lang to para hindi na lumilipad-lipad. Ito yung unan ko eh. Magicin natin para mabilis. Hatchoo! Yun, meron nga pala akong bagong balde. So, eto, ngayon ko lang siya na-order kasi nag-out of stock. Ngayon, dahil meron na silang stock, umorder na ako. Ang kinagandaan nito, syempre, unang-una, kulay black siya. Pangalawa, black dog. Same sila ng chair and table ko. Tapos, ang maganda pa dito, meron siyang takip. So, yung takip niya is may kalahating black at kalahating transparent. Tapos, di-zipper siya.
Yan. Ganyan siya ngayon. Same lang dun sa isa ko pero mas gusto ko yung quality nito. Mas ano siya. Katulad siya nung bag ko na waterproof. So ganito rin yung tela niya. Or plastic, ganon. Basta parang goma siya eh. So maganda yung design and mukhang quality naman. Tingnan mo yung mga heat press niya, no? And ang maganda pa dito, meron siyang drain plug. Oh, yun oh. Diba? Tapos, kapag patutuyuin mo siya, pwede mo siyang isabit. Ayan. So, continuous tutulo yung tubig. Diba? So, ito pa yung isa kong langgana. Ayan. So, ang ganda, di ba? So, ang kinaganda naman, kapag may takip kasi siya, pwede mo siyang iwan dito sa labas. Hindi siya madadapuan ng insekto. Hindi rin, siyempre, yung mga hayop, di ba? Umiinom sila sa mga ganyan. So, may iwasan natin yung ganun. Ito ay wala namang 1,000 to. Ngayon lang talaga naging available. Ayan. So, kinagandaan pa, meron siyang transparent na cover. So, makikita mo yung loob. Diba, halos kabibili ko lang ng motor ko. So ngayon pa lang natin talaga makikita yung kabuuang design ng temporary shelter natin na may nakaparadang black na motor. Ito yung pinaka pangarap ko nung umpisa pa lang na maging kompleto yung pagiging black ng aking setup. Hindi naman kailangan na all black dog. Nagkataon lang talaga na black yung black dog. Kaya nga siguro yung brand niya is black dog kasi black nga siya. So yun nga, gusto ko pati yung motor black. Kaya ito tamang-tama yung Zontes. Oh. Sakto yung kulay. Tutumalakas ang hangin. So sakto yung kulay, gray and dark gray siya. Tapos dominant yung black. Same sa tatak ng black dog. So ipupwesto ko yung motor ko ngayon para habang maliwanag, may pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating setup. Ayan. Lumubog na yung araw. Ang ganda ng tignan. Oh, saan tahimik oh. Tambayan natin mga ilang segundo. Labas natin yung upuan. Yeah. Sarap dito, di ba? Basta pag maghahapon na, yan yung pinaka-golden hour, kumbaga. Kung merong sunset na golden hour, ito na yun. Meron ding sunrise bukas na yun, pero hindi ako sure kung makikita ko yung sunrise. Pero kailangan natin gumising ng maaga para makapanghuli tayo ng isda dito. Meron nga pala akong mga bagong hooks. Pinalitan ko na yung mga dati kong magnetic kasi nasisira kaagad yung carabiners nila. So eto, hook lang talaga siya. Ayan, ganyan. Ang problema lang dito, pag binili mo to, wala siyang magnet na kapares. Kumbaga ganyan siya. So, nagustuhan ko to dahil ididikit ko rin ito sa van ko. So, hindi niya kailangan ng kapares. Ngayon, yung mga kapares niya, yung dating magnetic hook ko, yun yung ginamit ko. So, yun. May mga compatible, merong mga hindi kasi parang yung polarity niya magkabaliktad. Kasi pag baliktad yung magnet, di ba, naghihiwalay silang ganun. Meron naman nagsasama like ngayon, oh. Ayun, sumama pa yung magnet niya. So, ang disadvantage nito, dahil hindi na siya carabiner, no? Pag humangin, pwedeng matanggal yung ating light balls or yung Christmas light. Pero kung hindi naman mahangin, madali siyang gamitin. Ayan, nakahook lang siya. So, ito kasi magagamit ko sa van para sa kortina, tsaka sa sabitan din ng ilaw, di ba? So, hindi natin kailangan ng carabiner doon. Kaya yun. So, ito yung gagamitin ko ngayon sa aking canopy para makapag-set tayo ng ilaw. So, ito pa rin yung mga gamit kong ilaw, 4. Na tumatagal hanggang bukas. 25th campsite na to. Na ito pa rin yung mga ilaw. So sinasagad ko lang kung hanggang saan sila tatagal. Kasi ayoko rin mapahiya eh. Kasi ini-endorso ko to. Well, Hike yung brand. Check nyo na lang dyan sa screen ninyo. Para sa mga wala pang ilaw. So set up ko lang yung ilaw ko. Yan, walang kahirap-hirap magsabit. Yan, wag lang babagyo. Kasi pag bumagyo, pwede siyang matanggal kaagad. Pero ang maganda dito, maganda yung hook niya, no, mataas. Kaya hindi siya basta-basta bibigay. Yun lang. Yun, kapag malakas ang hangin, yun. Ayan. Okay na yan, ha. Bago ang lahat,
Susubukan muna natin tong bago nating balde. Igip muna tayong tubig. Ayun, may mga bantay din pala tayong aso dito. O, dalawa sila kulay brown. Mga alaga siguro ng may-ari ng lupa. Ngayon, yung CR nila ay, I think, nasa 50 meters from sa pwesto ko. May kadiliman lang talaga yung campsite nila kasi medyo kulang pa yung ilaw nila banda dito sa dulo. Pero pagdating sa may CR, may ilaw naman. Ito yung CR nila. May drum ng tubig. Ito yung toilet. Wala pa siyang gripo, no? Kaya may naka-standby na drum dito. Ito naman yung kanilang lababo na hindi pa gawa, no? Putol pa yung kanyang drainage. Dito sa kabila, sarado. So, dito lang talaga. Ngayon, para makakuha tayo ng tubig dito sa drum. Medyo malabo lang yung tubig nila, no? Ayan, no? Dito naman sa CR, ganun din. Nakausap ko kanina yung may-ari ng campsite na to. At ang sabi niya, yung tubig kasi nila is galing sa deep well. Eh, wala pa silang filter. Although umorder pa lang sila. So, hindi pa nakalagay. Kaya, ganun kalabo. So, eto, hindi naman dahil madumi yung tubig nila. Kundi, siyempre, galing sa natural, ano lang siya eh. Deep well lang eh. Pwede na to. Kung pang hugas-hugas lang. Eh, meron naman akong mineral water doon. So, yun na lang gagamitin natin sa ating pagkain. Eh buti, may tabo naman sila dito. Kaya pala kaninang pagdating ko, meron silang hose na mahaba dito. So yun pala, nag-refill sila ng tubig dito sa drum. Dito ko na nilagay sa taas. Dito sa balde natin, dahil siyempre malambot lang to, no? Pagka iniwan mo siya sa lugar na tabingi, pwedeng mabuhos yung tubig. Ngayon, dahil may takip siya, matumba man siya, hindi ganun kabilis mawala yung tubig niya, no? At saka pagka binubuhat natin siya, kahit magalaw-galaw siya, hindi basta-basta matatapon yung tubig mo kasi yun nga, may cover siya. Ayan, no? Mas secure, oh. Tingnan niyo yung tubig, oh. Pag winawagwag ko, bahagya lang yung matatapon, diba? So, mas maganda pala talaga yung may takip, diba? Ito na naman tayo sa Marla Silent Hill na transition. Ayun, oh. Kahit naalog, hindi nababawasan masyado yung tubig, oh. Galing pala nito. Ayan. Nakapagtanggal din ako ng cup. Nalamigan din yung ulo ko. Hindi rin magandang lagi kang nakakap lalo pag mainit. Kasi nakakakalbo. Oops. Ayan, oh, medyo natutumba yung balde natin, di ba? Dahil siguro bago lang, mas matibay yung ano nito, no? Material. So yung amoy naman ng tubig, wala naman, hindi naman mabaho. Ito yung pang probinsya na tubig eh. Yung iniigib sa poso. Ito yung sinasabi kong bagong kutsara at tinidor from Awada. So dito P siya, tapos pag nilak mo, hilahin mo ganyan. Yan. So nakalock na siya. Ito ring tinidor. So itong pareho ay black and gawa sa plastic, food grade at makunat-kunat at sabihin ko mamaya kung bakit ito yung binili ko. So partner yan dito sa aking steerer na dito P rin. Pero magkaiba sila ng brand. Although same quality sila. Yung mga kaldero, dito ko muna ilalagay para hindi sila maingay dun sa lamesa. Ito pa rin yung aking mga titanium na plato. 4. At syempre yung ating kawali. Tapos nagdala ako ng kahoy na chopstick. Ito naman yung titanium na chopstick. Pero ito, hindi ko na muna gagamitin. Itong kahoy pa rin ang gagamitin ko. Tapos ito naman, gagamitin pa rin natin. Isasabit natin lahat dito. Since hindi naman ito nag-iingay kapag nagluluto tayo. Para madali lang silang abutin. Itong mga bowl and platito, dito na lang muna siguro. Para hindi nag-uumpugan. Ito naman, isasabit natin. Yan. Ang gusto ko, lahat is nakaprepare muna bago tayo magluto. So, gagawin nating tabo muna to. Inumin ko na yung tubig. Lakihan na natin. Then, lalagyan ko na ng konting tubig tong planggana. Tapos ito, tatakpan muna natin baka kasi matumba.
Habang nag-aayos ng ulam, magsaing muna tayo. Ito yung aking Japanese rice. Dahil medyo malabo nga yung tubig, no? So yung baong kong inumin, yun ang ilalagay ko sa kanin. Okay, check natin yung mga pinamili. Wala naman sa listahan ko yung puso ng saging. At wala akong balak lagyan ng puso ng saging kasi ang alam ko yung gulay lang nito, talong, pechay at sitaw. So ito, hindi ko na ilalagay. Pero dahil konti lang yung iluluto kasi natin, kaya binabawasan ko rin yung mga sangkap. Yung sakto lang. Ayan yung sitaw, yung pechay. Hindi ko alam lahat yan. Ngayon dahil nakakapagluto na tayo, so paunti-unti na mamamaster ko na yung mga pangalan ng gulay, ganun. Ito hindi na to. Ito, masarap. Liempo. Ay, yung itlog, hindi nabasag. Ito yung bagoong. Ngayon, sobra ito. So, tatanggalin ko lang yung para sa breakfast natin. Ito. Okay, ang unang gagawin, hiwain muna lahat. Then, kailangan natin ng isang plato. So, yung gulay, hiwain ko muna bago ko hugasan or banlawan. Ito lang naman yung kailangan dyan. Konti-konti lang. Tansyahan na lang kung gaano kahaba. Then, ang pechay, ang puputulin lang naman is yung dito. Kumukulo na yung kanin. So, yung pechay natin, mga ganito. Yan. Then, yung talong, piliin natin yung medyo mataba. Hiwain lang dyan. Yan. Ang next ay ang sibuyas. Siguro para hindi mahalo dito sa plato, kukuha ako ng platito. Okay, after ma-chop, lagay sa kabila. Bawang naman. Tapos, ilagay din natin sa platito. Based dun sa napanood ko, meron siyang sinamang ganito kapag pinapakulo niya yung baboy. Kaya gagayahin ko lang din yung ginawa niya. Babalatan ko lang para makuha niya yung lasa. So meron tayong ganyang kadaming bawang na pang boil natin. Ito yung atsuete, beef cubes, pamintang durog, dahon ng laurel, ang dami. Ang kulang natin ngayon is pamintang buo. But meron naman akong pamintang medyo hindi naman sobrang durog kaya pwede na yun. And dito, para bukas na. Peanut butter. Ang sarap ng amoy. And ito naman yung ating bagoong. Mukhang ano na to, okay na to. Ready to eat na. Ang bango. Mangga na lang ang kulang. Ready ko lang yung ating mantika. Ngayon, hugasan naman natin ang ating mga gulay. Ito pa pala yung pechay. Mukhang kukulangin yung mantika ko ah. Ganito kadaming pipirtuhin. May talong pa. Bahala na. Ang unang gagawin, pakukuluan natin yung pork. Pantsayin natin. 1, 2, 3. Ito masarap, may buto. 4. Itong isa, sige, sama na natin. Bago natin lagyan ng tubig, ilagay muna ang ingredients. So may bawang tayo, paminta, dahon ng laurel, tubig, tapos takpan. Pakuluan na depende. Hindi ko kasi maurasan dahil iba yung luto sa bahay, iba yung luto sa outdoor. Ang bango nung ulam. Yung dahon ng laurel. Parang nakakagamot ng sakit. Check ko nga. Try natin. Yun. So kailangan ilipat-lipat natin yung pwesto para nakukulo yung lahat. Tingnan mo, lumaki yung baboy. Sarap niyang nakikita oh. Another 10 minutes pa. Ay, sumama yung plato. Mukhang pwede na to. Hinaan muna natin yung apoy. Ang bango. Parang nilagang baboy na ulam, no? Kulang na lang ng gulay. Pwede na to. Ngayon, dahil nagtitipid tayo ng tubig, dito ko na papakuluan yung gulay. Kasi ito ay purified water. Sayang naman. Yan lang naman yung gulay. Tsaka pipirtuin naman yung talong. So, wait lang tayo ng mga 10 minutes.
Okay, mukhang pwede na to. Sa paglalagay ng gulay, dapat pares-pares para magandang tingnan. Okay, ito na yung ating gulay. Ang next is, gagawa naman tayo ng sarsa ng kare-kare. Painit tayo ng mantika. Unahin ang sibuyas. Ang sumunod ay bawang. Tapos ilagay ang peanut butter. Lagay na natin lahat para masarap. Lagay ang beet broth. Teka, nasusunog. Hinaan ko yung apoy. Ang bilis uminit. Paminta. Tapos haluin lang natin. Ang lakas ng apoy. Then lagyan ng tubig. Mabilis magsunog yung kawali ko. Lalo na sa ilalim. Naging toasted tuloy. Dapat mahina lang yung apoy. Ito naman yung atsuete, pampakulay, no? Lagay natin kalahati. Wala nagbago sa kulay. Dagdagan ko. Yan. Yan. Paunti-unti nagbabago yung kulay niya. Ayan na. Unti-unti nagiging kulay kari-kari na siya. Kaso may black-black no? Pwede na siguro to. Ngayon, tatransfer natin dito sa kabila. Yan. Ang next naman ay pipirituhin ang liempo, asin. Sana kasya yung mantika natin. Siguro ang pagpiprito natin, dala-dalawa para mabilis. Dito sa side. Dito naman sa side yung isa. Kasya pala yung tatlo. Yan. Okay naman pala yung mantika, kasya. Pagkasarap. Aray ko. Pre! Ang hirap pala na gutom ka na, tas ikaw yung nagluluto. Yung niluluto mo, gusto mo nang kainin. Grabe. Yung pagtitiis, solid. Sa bagay, yung iba, lalo na sa mga bahay, doon pa lang tinitikman na nila. No? So, paunti-unti na bubusog or nagkakaroon ng laman yung tiyan nila. Pero ito, titiisin ko talaga. Ang mukhang hindi kakasya sa plato ko lahat ito. So, itong dalawa is mukhang tatabi ko lang muna. Kasi itong sarsa ng kare-kare, parang sausawan lang naman siya. Mukhang pwede na to. Yung last. Pwede na siguro to. At ang next naman is yung talong. Ito yung last na lulutuin natin. At pilit siyang bumabaliktad. Okay, luto na yung talong. At set up na natin yung ating kare-kare. Tingnan nyo naman yung sarsa. Nagkaroon ng black. Okay, ang ilalagay natin is yung baboy. Yung gulay, yung talong, at yung pechay. Tapos syempre, hindi kumpleto ang kare-kare kung walang bagoong. Lagyan natin dito. Lalagay ko dito yung sobrang baboy. Yan. At eto na ang itsura ng ating kare-kare. Sarap. At ngayon, sasandok naman tayo ng kanin. So lahat na ng sinaing ko, ilalagay ko na dito. At ayan, ready na tayong kumain. Pakita ko ulit sa inyo. Nice. So ngayon, magkakamay ako. Umpisahan natin sa liempo, no? Yun, no? Tapos, konting bagoong. Okay, tikim. Ang lutong. Tapos kanin. Medyo maalat. Ngayon, pangontra sa alat, gulay.
Tapos yung pechay. Ganito yung gusto kong kare-kare. Yung malutong yung laman. Lalo na to. Lagyan natin ng sarsa. Then konting bagoong. Tapos, tara kain. Tapos, sama mo ng kanin. Sarap. Lalo na Japanese rice. Solid. Yung talong, try natin. Sarap ng talong. Sa lahat ng niluto ko sa camping, etong kare-kare, ang pinakamasarap. Nakakagana lalo yung peanut butter eh. Ang bigat pala sa tiyan. Eto last na to. Nakakagana yung balat eh. Kunat. Ang kapal ng balat. Nagpasubo ako. Hindi ko na kayang ubusin. Grabe. Ang bigat sa tiyan. Tip ko lang, kapag mag-uulam kayo ng kare-kare, dapat meron kayong nakaabang na juice na malamig or soft drinks kung gusto nyo. Basta anything na may lasa. Kasi, syempre baboy yan, no? Tapos medyo mamantika pa gawa ng merong peanut butter. So parang nakakaumay siya pagka napadami ka. Tulad ngayon, no? Gusto ko ng soft drinks na malamig. Alam mo, nakakamiss din pagka nakasasakyan talaga eh. Meron kang maiinom na malamig sa outdoor. Yun ang pinaka-ayahay eh. Yun ang pinaka-masarap sa lahat. Pero ganun talaga. Bawi-bawi lang yan next time. So pagtsagaan muna natin tong Nature Spring. Okay na rin. Medyo malamig naman. Oo nga pala, sabihin ko sa inyo yung reason kung bakit nagpapalit ako ng klase ng kutsara at tinidor. Bibigyan ko yun ng sample. Ang reason is dahil sa tunog. Di ba bumili ako ng mga titanium cookwares, plato, mangkok, platito, pati kutsara, pati yung mga ganito. So ang problema kapag kumakain ako, yung tunog kasi ganito. Ako hindi naman ako nangingilo pag naririnig ko yan. Pero mayroon syempre yung mga nanonood sa atin, may mga sensitive minsan yung kanilang pandinig. So nangingilo sila. Ngayon, kaya ako bumili ng mga plastic na gano'n, naghanap ako ng quality na kutsara tinidor at mga ibang, halimbawa, sandok, gano'n, stirrer. So isa ito sa quality, yung Awada brand. Madalas ko nakikita to sa social media. Ngayon, ang tunog kasi niya ganito. Instead na, di ba? Mas maganda sa tenga yung tunog niya pag kumakain ka. Tsaka pagka nagluluto, nag-i-stir kang ganyan, yung tunog hindi masakit sa tenga. Kapag dumating na yung in-order ko online, tuloy-tuloy na yung pag-camping natin ng van. Kasi yung maganda sa van, kahit hindi campsite yung pagpwestuhan mo, pwede. May security ka. So excited ako ipakita sa inyo. So yun, ito muna yung pauna. Itong Awada kutsara tinidor. And the rest is halos bago na. Ayan, dating gawi. Painit ako ng tubig, pampaligo. Ito na rin yung balding gagamitin ko. Ayos. Yeah. Yung CR nila dito, wala pa siyang sabitan yung mga hook. Pero meron dito, gawa sa kahoy. Ito, meron siyang, yan, pwede mong isabit yung damit mo dyan. Pero ako, sinabit ko yung mga sabon ko dito sa alambre. Ito naman yung isa, sa alambre din.
Medyo mahina na yung ilaw kasi syempre solar light to. Kung napaaga lang yung ligo ko, maliwanag pa to. Mataas naman yung CR, so hindi ka basta-basta madudungaw. So yun, shower muna ako. Binigyan ako ng kahoy kanina nung may-ari. So before ako matulog, sindihan natin para magandang tignan yung tent nang nasusunog eh. Hindi, nang may apoy ganun. Eto yun Ganyan yung apoy nito. Hindi masyado malakas yung pressure. Anyway. So meron tayong karton dito. Mukhang mas mabilis masunog pagka yung papel yung sinunog. Mas lagay na natin lahat to. Yan. Ang daming kahoy nito. Hindi man naubos yung laman ng butane ko. Pwede na to. Maganda yung nila pinangbo bonfire Magandang tignan. Lakas Patay ko yung ilaw ganda Pakinggan niyo yung apoy. May pa shhh, mga ganun. Ayan, tignan niyo mula dito yung apoy. Ang liit. Pero pag actual, ang lapit to. Siguro dahil yung camera super wide siya. Hindi ko pa nga sinagad pero dahil wide siya, parang ang layo nun. Ayun Diba? Ang liit. Pero kahit may apoy doon, mas pipiliin ko pa rin dito kasi may bubong. Kahit tent lang, mas feel kong secured ako, mas komportable, ganun. Tsaka alam ko na kung bakit dito yung designated area para mag-bonfire. Kasi magsa-summer, di ba? So yung mga damo, tuyo. Kaya pag nag-bonfire ka dito, baka kumalat. O siya, matutulog na ako. At sana magising ako ng maaga para makapag-fishing bukas ng umaga. Good night, everybody. Ayun, nakatakip yung tubig ko. Hindi ako mag-iisip ngayon kung nadumihan ba o ano. Nakalimutan kong tanggalin to. Dapat di natin binibilad yung helmet lagi. Ngayon natin magagamit yung binigay sa akin ng Camp Perea. Itong Jack Daniels na mattings. So maliit lang yung dinala ko. Ano lang siya pang aesthetic lang. Siyempre, Pinoy tayo. Kape is life. Di ba? Ganda tignan Ganyan yung itsura niya ngayon. Ganda talaga nito no?
Sana tumagal. Sana hindi manilaw ka agad itong white niya, no? Dito sa bukid, no, dahil kahapon pa ako dito, ang napansin ko, yung mga ibon, iba-iba yung huni nila, depende sa oras. Kapag umagang-umaga, sobrang ingay nila. Kumbaga, lahat ng ibon na nandito, nag-uhuni lahat. Pero ngayong papunta na ng tanghali, no, 11 AM na eh, ganyan na lang yung naririnig ko na ibon. Yan. Pagdating naman ng hapon, iba na naman. Then pagdating ng gabi, iba rin. Kahit pala hindi ko na i-transfer dito sa isang tasa. Kahit dito na lang pala ako uminom eh. Para hindi na maraming nililinis. Kahit ito na pala yung maging tasa ko, pwede na to. Tama ba yung diskarte ko? Nung binuhos ko yung mainit na tubig sa taas ng ground coffee, nasa ilalim na yung asukal at saka creamer. Kasi sayang yung init ng tubig. Dahil habang tumatagal, lumalamig siya, di ba? So habang mainit siya, dapat nababasa na yung creamer. Para, di ba, mabilis siyang malusaw. Pansin ko lang, pag dito ko uminom, matalim yung gilid ng ito, parang tasa. Unlike dito, meron siyang, ayan o, nakatupi. Salamat po kay, kay Ma'am Jo ng Camp Pereya. Dito lang yan eh. Sarap tumambay dito eh. So yung naririnig nyo yan, water pump yan. Yan yung pagkukuha na nila ng tubig. Yan yung lalagyan nila ng filter para hindi malabo yung tubig. Dahil maglalakad tayo, suot muna natin yung sapatos natin. Etong sapatos na to, hindi ako magpapalit hanggat hindi nasisira. No, tara. Suot lang tayo ng tube mask. Tapos, kunin ko yung cap. And syempre, yung shades. Iyon, yung tube mask. Kalimutan ko. Nauna yung yabang. Yan. Tapos, cap, then shades. Right, let's go. Ito na rin yung chance natin na makalibot dito sa campsite nila. So, ang gagawin ko, lalabas ako sa bakuran nila. Ang maganda naman dito, magkakamag-anak yung may-ari ng mga bukid na yan. Yung nakikita nyo kanina sa drone shot. So, kahit saan pwede tayo dito. And habang naglalakad tayo, sarap bumalik sa pagkabata. Ang ganda oh. So dito ako dumaan, then tawid tayo papunta doon. O nga pala, nung natulog ako dito, konting-konti lang yung lamok. Mabibilang mo lang sa dalawang kamay mo yung mga nakita ko lamok. Walang masyadong insekto, so walang langgam. Yun ang maganda dito. Alright. Ayun, ang ganda oh. Ngayon ito nakabakod. Ayun, meron siyang entrance doon. May kambing pala dito. Me! Kasama niya yung anak niya. Me! Mukha-mukha sila oh. Me. 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 May mga upuan naman pala dito. So mukhang madalas silang tumambay dito. Oh, may umiinom pa dito. Yan ang malupit. Pwedeng uminom. Tingnan mo yung kambing nilalapitan ako. Ano kailangan mo? Me. Nakikipaglaro yung kambing. Ito yung pinakamalupit. May papag dito. Pwede kang humiga. Ay, grabe naman dito. Pakita ko sa inyo yung point of view ng nakahiga. Yan oh. Kasama yung kambing. Ganda. So, kung kayo ay kagaya kong gusto ring mag-camp sa gitna ng bukid, no, tapos private siya, tapos may comfort room,
May tubig naman, kuryente. Not sure kung may kuryente yung bahay nila, pero kung talagang emergency, meron namang kuryente. So, hindi ganun kalayo. I mean, syempre galing lang akong Pampanga, kaya nasabi ko yun. So, yun, try nyo dito kay Tita Susan. At dito lang sila nakatira. Yung kung saan naliligo si Tita Susan kahapon, doon lang din siya nakatira kasama niya yung asawa niya. Yun, naka-expander sila. So, mahilig din silang mag-camping. So, hindi naman talaga to campsite. Ginawa lang nilang campsite para siguro maging masaya yung lote nila, no? Kaysa yung sila-sila lang, no? Di nauso rin naman yung pagka-camping, kaya tinry nila. So, ngayon, open siya for public. At ito pa ang malupit, tandaan nyo to. Na-upload itong video ngayong Holy Week, right? So, hanggat Holy Week, dahil soft opening, libre ang mag-camping dito. Pero syempre, kung wala kayong time, meron kayong ibang lakad, after ng Holy Week, meron ng bayad. Pero huwag kayong mag-alala. Ang bayad dito is 100 pesos lamang. Good for one night. Okay? So, ganun kamura. Tapos isa pa sa namimiss ko, yung maakyat sa puno. Try natin yun. Ito. Ay! Yeah. Yeah. Yan ang nakakamiss. Grabe. Ngayon, medyo natatakpan lang yung bundok ng mga dahon. No? Hindi ako mag-aalmusal. Yan yung pain ko para sa isda. Ngayon, alam ko na hindi naman ako makakahuli. Pero, since pupunta naman tayo sa ilog, why not dali na natin yung ating fishing rod? Ngayon, hindi ko na siya kinalas. Kung paano ko siya sinetap last time, ganun pa rin naman siya. Inikot-ikot ko lang para hindi ko mawala yung tali. Tapos, hihilahin ko lang ulit. Diba? Yan, marunong pa kaya ako mangisda. Kasi yung handle. Kulang ng handle, wait lang. Ito yung laman. Yan, lagi kong dala yan. Tapos ito yung handle. Meron akong gloves dito. Ito yung gloves na pang motor na waterproof. Hindi siya tela. So ito yung maganda sa pagpipishing kasi hindi siya basta-basta sumasabit dun sa hook nga. Pagkatapos, syempre waterproof din siya. So okay din. Ngayon, yung hinduturo at saka hinlalaki, wala siyang cover. Pagka nag-aayos ka ng gamit dito, nahahawakan mo siya. So ibubulsa ko na lang dito yan. Kaya maganda yung pantalon na to, 6 packet siya. Okay, dala natin to. Then ito, syempre. Then let's go. Andito na ako sa medyo bungad at mababaw pa yung tubig dito. Ngayon, putol kasi. Ayoko basahin pa ako. Subukan ko doon sa kabila. Okay, dito na ako sa kabila. Ito talaga, masabi ko malabo to. Mababaw yung tubig. Ito, subok lang. Wala naman mawawala. Iniksihan ko rin yung floater. Adjustable naman to eh. So ito yung pain ko, tinapay. For experience lang. Ayan o. Lumulutang naman yung floater. Ibig sabihin, hindi siya nakasagad. Mararanasan natin makasakay ng balsa nila. Kahit walang huli. For experience lang. Ayan, naranasan natin magbalsa. Tukod-tukod pala dito, hindi sagwan. Dahil hindi naman ganun kalalim na, sir. Yan, agad. Nice one. Kahit wala nang mauling isda, solved na. Dito pa lang, oh. Pinag-drive pa tayo ni El Capitan. Oh, God. Diba, bawat campsite, iba-iba yung na-experience natin. Basta explore ka lang ng explore, may enjoy mo naman yung outdoor talaga. Pure nature lang. And syempre, sa tulong na rin ng local, di ba? May driver pa tayo. Ano yung madalas na isda dito, sir? Tilapia po. Oh, tilapia. Hindi kasi tayo pwede dun eh. Sasabit yung bingwit natin eh. Testingin natin. Malapit siya. Wa-effect tong tinapay. Dapat living spaghetti. Ito yung joke ng mga kabataan kapag nadadapa ka. May nahuli ka bang isda? Ganun, kasi ganun yung ginagawa nila eh. Nagda-dive sila. Oh, ilan nahuli mo? Ganyan. Wala tayong nahuling isda pero okay lang. Naranasan naman nating magbalsa. Tara, punta tayo sa bahay ni Tita Susan. Dala ang ating nahuling isda. Nahuli sa kitchen. Ayan, dito tayo sa kubo. Tara, kain po tayo. Sarap ng tambay. Yan ang pinapangarap ko talaga, yung ganito. Ayan o, simple lang o. Ayan o. Nice. Ganda. May lababo pa o. Juice na napakasarap. Ayan na yung juice natin o. Mukhang pineapple flavor pa. Sir, hindi ano yan ha? Gin Pamelo. Sir, kain ka na. Sige po. Sige po. Kain tayo. Kailangan init din pala dito kasi bubong. Mas mainit dito. Yan.
Kain tayo. Dalawa pala yung isda. Inihaw tsaka pinirito. Para may choice. Sarap yung sausawan, no? Try natin yung inihaw. Dito ako natatakam eh. Sa juice. Isang paso, ubos to. Sarap. Yan, oh. Sarap. Si Tita Susan. Pinagluto ako ng macaroni. Ay, macaroni salad. Sopas pala, sopas. Ay, yung akin pala yun. Food tasting tayo. Alam mo naman, expert tayo pagdating sa sopa. Yung sa kanya may sabaw. Yan ang tunay na sopas. Ma'am, anong macaroni yung ginamit mo dito? Parang ano, parang seashells. Sarap. So ang konklusyon naman dito sa ating bagong na-discover na campsite, I suggest pag pupunta kayo dito mga bandang 3:00. Dahil pagkahapon, kagaya ngayon, ang lakas ng hangin. Presko na. Kahit medyo mainit dito kasi wala siyang puno. Anyway, meron namang shades doon. At kung gusto nyo mamingwit, pwede nyo silang kausapin at magbalsa doon. Basta agahan nyo lang yung pamimingwit ninyo. And so far, yun lang muna yung activities kung ano yung ginawa natin ngayon. At sa mga interested na pumunta dito, nandyan sa description yung kanyang info. Alright, so magliligpit na ako ng mabilisan. Okay, uwi na tayo. Thank you po. Ay, oo nga pala, doon pala si Tita Susan. Aba, nandun pala si Tita Susan, hindi ko napansin. Iwan natin ang sticker. Ay, thank you po. Ito po, pabigay na lang po. Tita Susan, bye-bye. Salamat po. Aba, thank you po. Alright, let's go. Umalis pala yung anak niya at yung mag-asawa. Boss, bye-bye! Yun. Sir, thank you ha. Ingat po kayo palagi. Okay, ingat kayo dito ha. Kasi mataas yung rampa niya. So, pag kumuha ka ng bill, baka may dumarating pala. Right, ang masasabi ko, very peaceful naman. Isa lang talaga ang problema, which is normal naman, sa Pilipinas tayo. So mainit sa campsite nila. Kulang lang talaga ng puno. Kahit yung mga ganyan lang, okay na yan eh. Pero maganda naman kay Tita Susan, ginagawa nila ng paraan para yung mga camper nila hindi mainitan. Like dito, tingnan mo. Okay, tayo ay tutuloy na. Maraming salamat sa mga umabot dito. At ako ay very excited na sa aking van. Sa next camping natin, malamang nakaban tayo. Pero kung hindi dumating yung aking order online, hindi tayo makakapag-ban kasi yun na lang pinaka-importante. Sasabihin ko na lang sa next video natin. At maraming salamat guys. See you next camping. Break for speed.